Okay mga Lods, welcome back to another content. For this video, pag-uusapan po natin yung recent Spotify Premium Cross BTS event, yung swim side na yan. So, para dun sa mga hindi nakakaalam kasi, kadalasan nagkakaroon ng collaboration yung mga malalaking kumpanya at yung mga famous bands to push their product further, 'di ba? Kasi alam naman natin ang BTS masikat na K-pop group 'yan. So nagkaroon sila ng pop-up event kung saan invited ang lahat ng tao na may gusto sa BTS. Now, ano po ba yung issue natin for today? Okay, so ngayon, si AC Bonifacio po ang isa sa mga attendee nitong swimside event na to. Panoorin lang natin ng konti habang nagko-commentary tayo. Now, kung mapapansin nyo, konti pa lang yung mga tao. And may kritisismo yung ibang fans ng BTS dito na bakit naman ganun. Pinauna nyo si AC Bonifacio habang kami yung tunay. Kami yung mga tunay, kami yung mga day ones. Pero nakita nyo, modeling na dyan si AC Bonifacio. At yan, nakita nyo, nagda-duck face pa. Search nyo na lang sa Google, lalong-lalo na sa mga bata. Kasi very tito yung term na yan sa ngayon. Okay, so yan yung nangyari. This is the point of contention ngayon. And ang nangyari, yung BTS Army, kinall out siya. So sabi dito, actually, BTS doesn't need those influencers to promote them. Why do they need to give priorities to those influencers? Well, may point ka naman kung sino ka man nag-comment. Kasi nga, totoo lang, napakasikat na naman ng BTS. It's the same idea with yung mga anime na hindi na kailangan talaga i-promote ng influencers. Pero meron kasi talagang ibang vibe kapag merong isang tao na na yung tinatawag nating key opinion leaders. Kasi pwedeng ganon si AC dito ayon sa Spotify kasi kilala siya, may following siya. So kapag nakita na nag-gravitate towards doon yung BTS, why not, 'di ba? Sabi dito, hindi pa to concert ha, kaya nakakaawa, walang gana umattend ng concert dito sa Pinas eh. Napakamahal na, may priority lane pa. Ayoko mag-joke. Priority lane. Hindi kasi ako talaga, kasi syempre PWD ako. Ginagamit ko talaga yung priority lane for PWD kasi entitlement ko yon as PWD. Pero gets ko naman yung sa inyo kasi yung mga influencers naman hindi naman yan mga dapat walang priority lane yan. Pero may sagot kasi dyan si AC. Well, pero mamaya ano yun natin yan. Lulutuin muna natin to ng sobra. Na para bang pumila sila during reservation day. Congrats sa inyong mga influencer, kaming mga totoong armies hindi nakasecure. So, si AC kasi at saka si Niana Guerrero, kilala nyo naman siguro yan dalawang yan, Diyos ko Lord. Hindi nyo naman click tong... Sige, lalagyan ko na ng video sa Giadli kasi nag-edit na tayo nandito na Magkaibigan at magtropa yan at parehas sikat yan. So, si Niana, syempre, sumigunda siya kay AC. Sabi niya gano'n, some of us need to touch grass every once in a while. Touch grass pala kayo touch grass ka, boy. Ibig lang sabihin yan, kumbaga, idiomatic expression yan. Yung para modern idiomatic expression yan na minsan kasi, lumagay kayo sa realidad. Yan yung pinakamalapit na meaning yan in colloquial term. So, this is directed towards the BTS fans, 'di ba? So, ang sagot ng mga BTS fan, of course, they did not take it lightly. Dito pa lang sa replies ni Niana, talagang nire-ratio na siya katulad nito. And some of us need to change our profile picture once in a while. Okay lang sa inyo yung profile picture niya nung hindi pinapalitan, ngayon na nagka-problema, hindi na okay. Double standards din Di ba nga, di naman issue yung profile picture ni Niana dito An influencer without a real job telling others to touch grass. Well, in fairness naman kasi, mas malaki pa rin yung kinikita ng mga influencers kaysa sa mga taong may 9 to 5. That's the reality of the situation. Bakit ganun? Number one is their influence or their reach, their clout, 'di ba? Kasi nga sikat na sikat si Niana at saka si AC, di million yung kinikita nila if not billions. Kasi nandoon na sa level, lalo na si Niana sa kanilang career dito sa social media, 'di ba? At hindi pa rin natapos dito, hindi pa rin natapos dun sa akala niyo tapos na sa X or sa formerly Twitter, hindi.
dinala pa nila sa Reddit talaga at doon nila pinagkaisa-isahan si Niana. Ayan, Niana getting canceled by armies. Actually, miski, eto lang yung sa akin na after 2 weeks, wala na yan eh. Kasi ganun kasikat si Niana. Even if she loses 50% of her following, ano pa rin siya. Sikat pa rin siya. Even if he loses 90% of her following, ganun pa rin siya kasikat. Di ba? Ilan ba siya ngayon? Ilang million yung sa kanya? More than 10 million? Eh di, if you lose 90% doon, may 1 million ka pa. Putik, sama ba ako? 100,000 lang ako sa Facebook ko and sa TikTok ko. But ibang level of popularity ang mga yan. So you can't really cancel them. Ang problema kasi, pinagkakaisahan sila and nagkakaroon ng echo chamber of hate kay Niana. And even dito sa Reddit thread na to, hindi rin lahat ng tao is galit kay Niana. Sabi nito kunyari, ang sensitive kasi ng mga betlog, silog warriors na yan. Arsis naman yan sa mga Korean, sa Pilipino, pero himod sa mga supot. O yan, ibig ko lang sabihin, hindi na lahat ng tao is parang hardcore fans ng BTS. Kaya kayo, you're free to dislike naman kung hindi kayo nag-a-agree sa aking mga commentary rito. Pero sinasabi ko lang, magkaibigan kasi sila. It's very good na nag-i-stand up si Niana sa kanyang tropa. Ganun talaga eh. Alangan na maunahin pa niya yung BTS na yan. Di naman niya kaano-ano yan. At saka wala namang personalan ito. Trabaho nila yung ginagawa nila. Which is, yan actually yung depensa ni AC kung bakit nandun siya. So, sumagot si AC doon sa mga nambabash sa kanya. And yung mga hardcore fans or yung mga stans ng BTS. Sabi niya ganun dito, matagal na daw siyang fan, okay? Matagal na daw siyang fan ng BTS since 2017. And ako, masasabi kong saksing buhay ako talaga na talagang matagal na siyang fan. Kasi bukod sa uma-attend siya sa mga concert ng BTS, kasi hindi naman madali yung ganun, yung a-attend ka ng isang concert kung talagang hindi mo gusto yung isang fandom. Syempre, it takes a lot of effort. At the very least, gusto mo yung music nila. Parang ako, alam ko yung music ng BTS, hindi naman ako ganun ka-fan. Meaning to say, halimbawa, nakakuha ako ng front row tickets ng kanilang concert dito sa Pilipinas. Baka ipamigay ko lang yun or ibenta ko kasi hindi naman ako fan ng BTS. Pero si Niana and si AC for that matter, palagay ko naman very hardcore fan sila. Hindi lang siguro sila stan katulad nung mga ito na nakikipag dikdikan sa internet just because pinauna si AC. And actually, ang pinaka-reason ni AC kung bakit siya nauna is ito. Sabi niya ganun, first off, I was hired for the event to work. I did not use any connection to get a pass. Okay, yun naman pala eh. So, nandun siya because of trabaho. Pero ito lang yung masasabi ko dito mga lods ko. Kasi nga, whether or not na si AC Bonifacio ay nandun for work or not, sa tingin ko naman, for popular individuals, for artistas, for celebrities, or for VIP people, okay lang na mauna sila. Kasi nga, lalong-lalo na dun sa case ni Niana at saka nitong si AC. Kasi nga, baka magpagkaguluhan din sila. Di ba nga, karaniwan naman talaga na kapag may celebrity na ganyan kasikat, yung millions of fans, millions of followers sa mga social media platforms nila, lumalabas sa TV, karaniwan talaga maraming nagpapapicture dyan. And karaniwan, meron din silang sarili nilang bodyguard, di ba? So, walang problema na sila yung mauna dito. Hindi naman yun masama. And isipin nyo na rin na yung mga fans, yung mga malalaking individuals like them, sa mga celebrities, yung fandom nila, nakakatulong sa pag-angat, sa pagpopromote ng BTS. So, win-win yan sa ganyan talaga dapat. Kaso nga lang talaga, pag tinoxic nyo ng ganyan, kasi nakita nyo na pinauna, parang magagalit kayo. It's not a big deal. Kasi nga, meron naman din, ang importante kasi dyan, wag nyong isipin yung kung nasaan sila. Isipin nyo kung pinapasok ba kayo or hindi, di ba? Kung baga, yung experience nyo yung importante, hindi yung experience ng ibang tao. Kasi, it could be the case na kaya pinauna si AC kasi for security reasons, di ba? Kasi sikat siya eh. Ganun talaga eh.
It could be the case na yan, may trabaho siya. Pero ay yung idea na lang na pag sikat ang isang tao, lalong-lalo na yung mga ganyang influencer celebrities na yan, talagang may ano naman, tama naman talaga na sila yung mauna, di ba? Walang problema doon. Now, if you have a problem with that, well, the world is never fair. Okay? You can just support BTS nang hindi naman naapektuhan yung trabaho ni AC or yung pagka-fan ni AC. Pero para idiktahan nyo na dapat pantay-pantay, security reasons number one. Sa tingin ko yun yung pinaka tama dyan Pangalawa, kung may trabaho siya, siya yung pinauna kasi magpipictorial siya doon. May sayaw-sayaw siya, di ba? Ganun talaga. Hindi naman yan mali. Ito, tingnan natin. Hooligan, hindi ko alam to Di ba? Ang galing ni AC sumayaw Tapos yung mga fans niya pa mga BTS fans din. So malamang sa malamang, yan yung ibig sabihin ng touch grass ni Yana. Kino-call out niya yung ibang fans kasi intindihin nyo rin yung sitwasyon nila. Kung may trabaho, di dapat talagang paunahin yun. Pangalawa, security reasons. Sikat ganun talaga. Wala naman tayong magagawa kung bakit sila sikat Sikat sila kasi magaling sila sumayaw. Kahit anong issue ibato mo sa kanila, magaling pa rin silang sumayaw. Si AC, alam ko kumakanta pa yan Or artista pa yan I don't know. Hindi naman ako sumusunod sa kanila. Pero at the very least, alam ko silang dalawa ni Niana, magaling silang sumayaw. The best of the best. Dun pa lang hindi na yan matitinag Even if they lost half of you guys, sikat pa rin sila. Pero ang point ko dito, why do we really have to cancel people just because pinauna sila sa linya? May reason naman maganda naman yung reason, trabaho yung isa. Di tapos na yung usapan. Security reasons yung pangalawa. Di may justification talaga. Huwag kasi kayong gumawa ng mga bagay na igagagalit nyo. Kasi kung na-enjoy nyo naman, naka-attend kayo dun sa pop-up, nakapinapasok naman kayo, yung experience yung importante, hindi experience ng ibang tao. Life is always unfair. That's the reality of the situation. Inequity is around us. Ganun talaga, 'di ba? Hindi katulad dito na lang sa ating bansa kasi gusto nyong idikit yan dito sa ating bansa Hindi naman tayo lahat nabibigyan ng ayuda. Yung mas inuuna yung mga 4Ps. Yung dito sa Pilipinas, mas malaki yung tax, mas malaki yung kita mo, mas malaki yung tax. Parang sa kanila, sobrang laki ng tax niyang si Niana, sigurado ako. Kasi malaki yung kita nila So it is never fair dito sa ating mundo. So patawarin nyo na sila mga BTS fans. Matuto na kayo na enjoyin ng BTS ng hindi naaapektuhan sa sinasabi ng ibang tao. Kasi yung realidad ng mundo, maraming shit sa'yo na darating. Maraming bagay sa'yo na darating na wala kang control. Etong ganito mga bagay, wala kang control dyan. Ang nagko-control dyan, yung security ng Spotify. Pinauna nila, anong magagawa mo? Iiyak mo dyan. Tapos na. Next event, ganun din uli yung mangyayari. Paunahin uli yung mga VIP, paunahin uli yung mga artista, paunahin uli yung mga celebrity. And that's just how it is in this world. So anong kailangan mong gawin? Enjoyin mo na lang yung buhay. Life is too short to be angry about the little things. Magalit ka doon sa malalaking bagay. Eto, bibigyan kita ng pwede kang magalit. Kung may nakita kang nepo baby dyan, yung tatay sandamakmakang ninakaw sa flood control, doon ka magalit. Doon ka magalit. Pero sila ni Ana, pagbigyan mo yan. These are hardworking individuals na malaki ang binabayaran nilang tax. Kung merong ninakawan ng malaki dito, silang dalawa yun ni AC. Yun na lang po yung sa akin for today, mga